Alright, and sagutin muna natin yung mga tanong dito sa chat box. Johan de Guzman. Question lang po, normally pag dineclare nyo sa special ads category like housing, nagkakaroon po ng restrictions doon like sa age, sa demographics and location. Paano po ang discard doon? Maraming salamat po. Sir Johan, I highly recommend mag-create ka ng dalawang ad account. Okay? Sa US kasi, tsaka Europe, sobrang higpit diyan mag-run ng real estate ads. Pero dito sa Pilipinas, hindi ganong kahigpit. Now, kung local dito sa Pilipinas, gawa ka ng dalawang ad account. Isang special ad category, isang hindi. Okay, yung special ad category, yes, nare-restrict yung kumbaga nagkakaroon ng um, nadidefine yung audience mo kapag ka special ad category ka, especially housing, credit card, employment. Bakit? Kasi ayaw ni Facebook ng discrimination. Okay? Especially kung employment, ayaw ni Facebook ng, let's say for example, Iglesia ni Cristo ka, Dating Daan, Jehovah, ayaw nila na nadidiscriminate yung um, nag-a-apply ng trabaho. So, mapupunta ka sa special category, especially housing. Okay, now, sa local, anong tawag dito? Local real estate ads. Dalawang gagawin mong ad account. Again, special ad category tsaka hindi. Ang uunahin mong iraran yung ads doon sa hindi na walang special ad category na ad account. Kapag hindi na-restrict, keep it. Keep the momentum. Advertise doon sa walang special ad category. The moment na makikita mo nagsusunod-sunod na na-restrict siya ni Facebook, switch mo ng special ad category. No? Kaya yun po yung advice ko para at least malaman mo kung from the get-go, huwag ka kaagad mag-special ad category. No? At least mayroon kang dalawang option para matimpla mo dun sa dalawa kung alin ba yung mas anong tawag dito? Mas pinapaboran ni Facebook. Kapag US at Europe, automatic yan, special ad category ka dapat. Okay? So, ganun po siya. Well, again, kung US yan, tapos nakapag-start kayo ng hindi special ad category, so be it. Keep it. Keep the momentum. Keep the ads running. Kasi wala namang ano, hindi naman kayo binaban ni Facebook eh. So, kung hindi siya special ad category, mas maganda. Makakapag-select kayo ng interest targeting based doon sa gusto niyo talagang targetin na anong tawag dito? Na target audience. Unlike kasi sa special ad category, defined na po ni Facebook yung audience mo. No, hindi ka na hindi ka na makakapag select ng interest targeting mo or demographics. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Johan or Johan. Sana na-pronounce ko din na maayos yung pangalan mo. Yon, Ma'am Bella, okay lang po ba kung ipopost muna sa Facebook page then saka ako i-paid ads? Yes, yun, ganun po ginagawa ko, Ma'am Bella. Yung mga ads na nakikita nyo, karamihan po doon nakapost sa page ko. Kahit tingnan mo yung page ko, makikita mo doon yung ads. Before siya maging ads, pinost ko muna sa page. Okay? Pero may mga ilang ads na na-publish ko sa Ads Manager. Ang tawag po doon ay regular post. Yung pinost mo muna sa page, bago mo siya ginawang ad, regular post used as an ad. Okay? Now, if you publish that inside the Ads Manager, na hindi mo pinablish sa page, ang tawag doon, dark post. Okay? So, hindi yun lalabas sa page mo. Lalabas yun as an ad mo, pero pag binrowse mo yung page, hindi yun lalabas sa post mo doon sa page mo. Okay? Meron tayong training yan doon sa Junior Strategist course. Kung na-open nyo na yung Junior Strategist course, nandoon sa loob yun. Nung training yung pagkakaiba ng dark post tsaka regular post or yung organic post. Yon. Sino pa? Hindi ako naka-attend ng day 1 si Ma'am Melody. Ma'am Melody, you can access your anong tawag dito, your dashboard sa day 1. Pwede nyo makita doon yung recording, no? Late na nakauwi. Okay, good. Coach, bagong gawa lang yung page ko pero medyo marami na siyang post. Pwede na ba i-ads yun? Yes. Oo, walang problema yan. Kahit lilima lang yung followers mo, 10 lang yung followers mo, walang problema yun. Launch mo na yung ads mo. As long as na Facebook ad compliant.
punta ka muna dun sa Junior Strategies na course. Nandoon yung, anong tawag dito, yung lesson ko about how to become, anong tawag dito? Paano magiging Facebook ad compliant yung ads mo. Okay? So, excited na ako po. Mapalakas ulit yung page ko. Hehehe. Okay. Ma'am Luvan, good evening. Love Ann. Paano ba siya pronounce? Sir Green, okay, Granny. Yes, recorded po ito. Okay. Ma'am Jaisel, hi, may question. Question din po ako sa meta setup po. Pwede aran yung existing post. Pero pag iset ko po, siya error po. Bakit nag-error? Palamang na-select mo engagement tapos niran mo sa traffic. Yun po yung usually na ang nagiging problema. Saan po yung dashboard, Ma'am Melody? Ano pong link? Ito po, saan ko dito Saan ko dito yung instructions on how to open your dashboard, how to access your dashboard. Wait lang guys. Community home. Featured. Wait lang send ko sa'yo dito. Copy link. Sino to? Saan po yung dashboard, Ma'am Melody? Ito po ang dashboard. Yan. Panoorin niyo po yan. Tapos, then, yung mga wala pa sa Telegram, no, yung mga wala pa sa Telegram, please click this link para maka-join kayo sa Telegram. Okay? Ito yung unang link. Kapag hindi nag-work yung link sa taas, try to use this link sa baba. Okay? Yun. Okay. Ayos na ba? Ayos na ba tayo dyan? 7:30. Yun, mag-start na tayo officially. Yun, only sales po ang setup ko po sa Meta Ads po, sir. Pero pag matagal na po, post na po yun, doon po yata nag-error po. Kapag, Ma'am Jaisel po, kapag po kasi ginamit niyo yung Facebook page post na walang link, or kung meron man link, tapos ginamit nyo sa engagement, tapos sinwitch nyo ng traffic or sales, magkakaroon po talaga ng error yon. Okay, magkaiba po kasi yung nila, yung campaign objective. Alright, so let's go. Let's go sa go. Let's try to open our mahiwagang Canva. Yon, madami-dami na tayo. Yon. Sino guys ang nakakita dito sa ads ko na to? Type 1. Kung nakita nyo tong ad na to. Mahiwagang Canva lang po ginamit ko dito. No? Sino po nakakita dyan? Yon, nakita ng lahat. Alright, explain po natin ng matiwasay para at least hindi kayo nalilito kung paano nag-work si Facebook. No? So, ito po ang Facebook auction. No? Briefly, i-explain ko po sa inyo kung paano siya nag-work. No? Pag sinabi mong Facebook auction, ang layman's term po niyan is bidding. Paano ba nagbi-bidding, di ba? Bid. Nakikipag-bid ka from kung sino naka-attend dito ng bidding. Kumbaga, nagpapababaan kayo ng presyo, etc. May barada kang binibenta, nakikipagpababaan ka ng presyo, nakikipag-bid ka. Okay? Sa loob po ng Facebook, ganon din po anong nangyayari. Okay? Nakikipag-bid ka against other advertiser. Okay? Ngayon, nahahati po ang anong tawag dito? Campaign objective ni Facebook. Merong awareness, traffic, engagement, leads, promotion, and sales. Ngayon, karamihan siguro sa inyo dito, ginagamit itong madalas yung engagement. Tama? Okay? So lahat po nung nagbo-boost post po dito sa inyo ay ang default po nun ay engagement.
No, kung wala kayong ads manager, kung hindi po kayo nag-create ng ads manager or nag-create ng BM, tapos nag-boost post po kayo, ang default po noon ay engagement. Ano ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin, hahanapin po ni Facebook yung mga taong posibleng mag-engage po doon sa page nyo. Pwedeng manood ng video, pwedeng mag-send ng message, pwedeng mag-comment, mag-likes and shares. Ito po kasi yung sinelect nyo, kaya po, ang mangyayari po no, hahanapin ni Facebook kung sino-sino yung mga taong posibleng mag-engage sa page mo. Ngayon, makikita mo dito, sales funnel siya, di ba? Ganun din po ang Facebook. Sa awareness po, let's say for example, meron kang 10 million na audience size, okay? Kapag sinelect mo kasi yung awareness, okay, ang mangyayari po niyan, nakikipag-bid ka at a lowest cost per 1,000 impressions. Makikita po nito, puro mata. Ibig sabihin, lahat po ng posibleng makakita nito, yung mga makakapag-retain nung brand mo. Okay, ibig sabihin anong tawag dito, maaalala nila yung brand mo. And madalas ginagamit ito ng mga large companies o mga big companies katulad ng Coca-Cola, Johnson and Johnson, whatever, lahat ng mga big brands na nakikita mo diyan sa newsfeed mo. Ayan, sila Mang Inasal, sila Jollibee, whatever. Lahat 'yon, karamihan ng ginagamit dito, brand awareness. Bakit? Milyon-milyon ang pera nila, no? So, afford nilang mag-launch ng brand awareness campaign. Okay. Now, pagdating mo naman dito sa traffic, you are optimizing for link clicks or landing page view. Hahanapin naman ni Facebook kung sino yung mga taong panay ang click ng link, panay ang visit sa website, panay ang scroll sa website. Makikita mo dito sa bandang traffic engagement, yung dalawa na yan, may mangilan-ngilan na pwedeng tumawag sa ano mo, sa business mo. Meron din mangilan-ngilan na bibili sa'yo. Ito mga dollar sign, ayan po yung mga posibleng bumili sa'yo. Tapos yung mga clicks, ayan o, yung clicks, yung kamay na may click. Tapos yung brand awareness din, at CPM kasi yung ano mo din dito, and engagement. Kaya combination na po siya ng 3 or 4 na groups. Okay, nag-optimize siya ng CPM. Now, pagdating dito sa leads, ang tinatawag itong optimized CPM or tinatawag na conversion campaign. Ibig sabihin, sinasabi mo kay Facebook na Facebook, bigyan mo ako ng mga tao na posibleng umattend ng webinar ko, posibleng mag-inquire sa akin sa real estate, posibleng bumili sa akin as financial advisor, posibleng mag-inquire sa local business ko kung may restaurant ako. Ito po yung dito sa leads. Okay? Ito po yung makikita ninyo na posibleng nandito may mga bibili na rin sa inyo kahit papano. Okay? Etong app promotion, hindi natin ito pag-uusapan kasi wala naman tayong app na pinopromote. Diretso na po tayo sa sales. Makikita mo dito, ang daming bibili. Ang daming posibleng bumili sa'yo. Maraming gustong mag-click, maraming gustong bumili. Conversions, optimized CPM. Ito naman, optimized CPM via lead conversion event. Now, mapapansin mo, pagdating dito sa taas, mura ang CPM. Pero habang pumupunta ka dito sa baba, nagmamahal ang CPM. Bakit? Kasi nga, identified ni Facebook kung iilan lang ang pupwedeng bumili sa'yo. Na-recognize ni Facebook pagdating sa auction na itong mga taong ito na nasa bottom, kahit 10 million ang audience size mo, malamang sa malamang, itong mga bibili sa'yo, mga nasa around 200, 250,000 lang. Kaya nga po, lahat ng companies nag-aagawan dito, kukonti lang naman yung taong nandito. No, lahat ng companies sasabihin pag nag-launch ng campaigns, kasi si Facebook punong-puno ng data yan ng mga activities natin. Alam ni Facebook kung sino-sino yung mga panay ang message lang ng how po, no, nandoon sa engagement, kung sino yung panay click ng link, kung sino yung nag-optimize talaga, ibig sabihin nag-click as leads. Alam po ni Facebook yon at natatag yon dito sa panel po na ito. Kaya kung titingnan mo itong ano na to, yung campaign objectives, sales funnel po 'yan. Okay, nakaimbudo po 'yan. Ibig sabihin yung nasa dulo, yun po yung mahal ang presyo, no? Kaya nga po magtataka kayo kung bakit anong tawag dito? Um,
Kumbaga, malaki na yung budget nyo pero hindi pa nag-optimize yung campaigns nyo. Magtataka kayo, 100 pesos, nakakakuha kayo ng leads, nakakakuha kayo ng sales. Pero nung increase nyo sa 1,000, sa 3,000 to 5,000 pesos per day, hindi na kayo ngayon nakakalaban. Ibig sabihin, anong tawag dito, parang magtataka kayo, bakit ganoon? Kung kailan ko nilakasan yung budget ko, tsaka naman humina yung sales ko. Okay, ngayon, i-explain ko naman dito sa second slide na kung bakit ganoon po ang nangyayari. Ngayon, sinabi ko na nga po sa inyo na sa Facebook auction, ibig sabihin nakikipag-bid ka sa other advertiser. So kapag nag-run ka ng 100 peso budget, ang natatarget mo doon is tier 1 o yung tinatawag kong low hanging fruit. Eto, pagpalagay mo na yung 10 na to, ang cost per result mo is 10 pesos, nandito yung budget mo na 100 pesos. So mangilan-ngilan, meron kang makikitang sales dyan, may makukuha kang sales. The moment na masaturate mo na itong tier 1 na ito, makikita mo na dun sa ads manager mo, learning limited. No? Sino nakakita nung sa ads manager, learning limited? No? Malamang sa malamang nakita nyo na to, 'di ba? Nag-learning siya. Pag na-launch mo na yung campaign, learning na siya, tapos maya-maya nag-orange learning limited. Ang ibig sabihin po noon, na-saturate mo na yung audience sa tier 1. Dahil meron kang 100 peso budget, naubos mo na. Yung same audience na yon, yun ang nakakakita ng ads mo. Paulit-ulit. Kaya mapapansin mo, yung ad frequency mo, tumataas. Kahit na 100 lang yung budget mo, paanong nangyari yun? 10 million yung audience ko. Bakit gano'n? Nagiging 2x na or 3x na yung aking ad frequency. Ibig sabihin po noon, hindi na anong tawag dito, paulit-ulit na tao yung nakakita ng ads mo. Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag nag-increase ka ng budget? The moment na nag-increase ka ng budget to 5,000 pesos, yung dating 10 piso na message cost per message mo, umakyat na ngayon, 30 pesos na ngayon. Bakit? Kasi nga po, ikaw si advertiser A, nakikipag-compete ka na kay advertiser B dito sa tier na to, yung probably tier 4, tier 5, and so on and so forth. So, the moment na mas malaki yung budget mo, eto na yung maraming sales na pwede mong bilhin or pwede mong ipalabas yung ads mo, hindi ka ngayon makausad kasi nga 100 pesos pa lang yung binabudget mo. Okay? And then nagle-learning limited ka na. Ang gusto kasi ni Facebook, at least 50 conversions per week bago siya mag-exit sa learning phase. Paano mangyayari yun? Ang budget mo is 100 piso. Paano mag-exit yun sa 50 conversions? Imposible yun. Okay? Kaya nga po, yung 100 pesos Facebook ad strategy na ginawa ko, pwede yon sa kahit na 5,000 lang ang budget mo. No? Kung interesado kang malaman kung paano yung strategy na yon, ituturo ko sa inyo mamaya. Kahit na 100 piso lang yung budget mo, kaya mong makipagsabayan sa malalaki yung budget. Okay? So, balik ako dun sa 3,000, 5,000 budget mo na, laki na talaga, talagang gusto mo na mag-scale. Ngayon, nakikipag-bid ka ngayon kay advertiser B, advertiser C, hanggang advertiser Z. Okay? So, ibig sabihin, marami na kayo naglalaban-laban dyan. Ngayon, kung sino yung pinakamagandang ad, sino yung pinakamagandang offer, sino yung pinakamagandang promo, doon po ipapakita ni Facebook yung inyong ads, yung ads na niraran nyo. Okay, ganun po ang Facebook auction. Now, punta tayo sa anong tawag dito? Annotate, mag-annotate tayo. Teka lang. Try ko tong kasi more on ako, paint ang gamit ko eh. Asan ba 'yon? Slide control apps. Teka. Pause recordings. Remote control. Asan na 'yon? Kalimutan ko kung saan yung teka lang Yung pwede, ito whiteboards. New whiteboard. Yun, try ko tong whiteboard. Kasi lagi akong paint doon ako. Nakikita yung whiteboard, guys? Type yes kung nakikita yung whiteboard. Wag muna kayo mag-drawing Ako lang magdo-drawing. Ngayon ko lang 'to gagamitin. Mas ko kasi yung teka muna. Allow per share what? Host only. Ayan.
Ako muna. Ako muna. All participants. Ako muna. Oh. Teka. Whiteboards. Teka lang Close whiteboard. New whiteboard. Deny. Wait lang Subukan ko tong whiteboard. May mga nag-ano dito eh. Wait lang. Sino ba ito mga Lorenzo? Teka. Share temporary access. Teka lang. Teka, magulo. Mag-paint na lang ako. Dito muna ako sa paint para mas ano tayo, maka-move on tayo. Okay? Mas kabisado ko tong paint. Importante yung yung thoughts, no, o yung lesson. Okay. So, 'di ba ganito 'yan? Kita na yung screen ko, 'di ba? So, merong advertiser A, ikaw 'to. Okay? Advertiser A tapos advertiser B. Okay? Now, maghanap tayo ng classmate niya dito, si Ma'am Bella. Yan. Ito si Ma'am Bella. Pasensya ka na Ma'am Bella. Ito rin nakayanan kong drawing Ito si Ma'am Bella. Yan. Nakangiti ka naman dito, no? Tapos si Ma'am Bella, ang interest targeting niya ay let's say food. No? Pasensyahan mo na yung drawing ko sa iyo ikaw yung nagawa nating ngayon. Yes, naka-record po ito Ma'am Alisa. Teka lang, stop share muna natin. Yung recording po tayo. Ayan, so si Ma'am Bella is mahilig siya sa food. Ibig sabihin lahat ng videos na dumadaan sa newsfeed niya ay pagkain. Ibig sabihin, mapapansin niyo 'yan kapag panay panood niyo ng pagkain, yung mga pagkain ng anong tawag dito, mga Indian food. Yun, makikita nyo doon sa newsfeed nyo kung yun ang padalas nyo mapapanood, di ba? Tapos anything na related to food. Ngayon, pag nag-advertise ka, let's say for example, may restaurant ka or meron kang delivery service na pagkain, ipapakita ni Facebook dito kay Ma'am Bella. Okay? Ibig sabihin, ikaw to advertiser A, papakita yung ads mo kay Ma'am Bella, si advertiser B naman, ipapakita yung ads niya. Pagpalagay natin na sabay kayo nag-launch ng ads ng 12 midnight, tapos ang budget mo ay 100 piso, tapos 100 piso din si advertiser B, as in sabay kayo. Tapos, ngayon, dahil maglo-launch ng 12 midnight yung inyong ads, magdedepende po yan sa tinatawag na CPM. Ano yung CPM? Cost per 1,000 impressions. Ito po yung unang metrics ni Facebook na china-charge po sa inyo. Cost per 1,000 impressions or cost per mil. No? Yung cost per 1,000 impressions po na yan, nagdedepende yan based po dun sa engagement ng mga katulad ni Ma'am Bella na nagre-react po dun sa ads. Let's say for example, ang cost per 1,000 impressions mo ay let's say 50 pesos. Tapos ito naman si advertiser B, sabihin natin kayo unang launch lang ng araw is anong tawag dito? At par kayo, meaning pareho kayong chino-charge ni Facebook ng at 50 pesos per cost per 1,000 impressions. Now, ang nangyayari diyan, throughout the day, kung sino yung mas engaging na ad, ito yung ad mo, ito yung ad ni advertiser B, kung sino yung mas engaging na ad, maraming nagko-convert, maraming nag-i-inquire, maraming bumibili, ang nangyayari po noon, pinapaboran po ni Facebook kung sino yung mas engaging na ad. Kung dati nagbabayad ka ng 50 pesos cost per 1,000 impressions, bababa po yan, magiging 40, magiging 30, magiging 20, magiging 10, hanggat sa ma-reach niya yung pinakamababang cost per 1,000 impressions. Anong mangyayari doon kay advertiser B? Kung dating 50 yung binabayad niya sa cost per 1,000 impressions,
tataas po yan. Magiging 60, magiging 70, magiging 80. Anong mangyayari kapag bumaba yung cost per thousand impressions mo? Sino makakasagot? Sino makakasagot pag bumaba ang cost per thousand impressions mo? Pwede mag-type dito sa chat box. Mag-show yung ads mo sa mas maraming tao. Kapag mababa ang cost per thousand, hindi, yes, necessarily, Ma'am Jonelyn, tataas po, tama po si Chebong Hernandez, dadami ang reach. Mas dadami ang impressions. Kapag dumami ang impressions, malamang sa malamang, kung maganda yung offer mo, dadami yung conversions, dadami yung sales mo, dadami yung leads mo. Okay? Now, kapag mataas ang CPM mo, anong mangyayari? Ipipinalize ka ni Facebook, bababa ang number of impressions mo. Okay? Kung dati nakaka-reach ka ng 100K thousand impressions, bababa yan, 80,000, 70,000 impressions. Ito naman, papaboran ni Facebook to. Kung dating 100,000 to, magiging 120 yan, magiging 130. Then, mas maraming tao ang makakita ng ads ni Advertiser A. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Intindihin ang Facebook auction. Okay? Anong tawag dito? Coach, paano nasabi ni Facebook 'yon na mas engaging po yung ad ni ganito, ni ganyan. Nung kalaban ko. Meron po dito pag pumunta kayo ng ad level, no? Pag pumunta kayo ng ad level, performance in clicks. Teka. Ito. May tinatawag po tayong quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. Meaning, binibigyan po ni Facebook ng grade yung ads ninyo kung quality ba siya, kung relevant ba siya, kung quality ba yung ads mo na nilo-launch, kung marami bang nag-i-engage doon sa ads mo, at maraming nagko-convert, meaning marami bang nagiging leads, marami bang bumibili, marami bang nagiging sales. Ginigradean po yan ni Facebook. Ang grade po dyan, below average, average, tsaka above average. Dito po nyo po makikita kung ano po yung status ng ads ninyo base po doon sa data na nag-gather nyo for the for a period of time kung kailan mo ni-run yung ads mo. Okay, ganun po siya. Kaya po, pag nakita nyo po dito, ma-outbid kayo ni, let's say for example, vice versa, pangit yung ads mo, tataas yung, yung cost per thousand impressions mo, bababa ngayon yung number of reach and impressions mo. Okay, vice versa po yan. Kung sino yung magandang ads, yun po yung ipapakita ni Facebook. Bakit? Ano pong rason ni Facebook kung bakit ginagawa niya po yun? Kasi po, mas gusto ni Facebook na mag-stay yung tao, mag-stay yung users sa kanilang app. Okay? Kasi pag nabuisit yung mga tao na pangit yung user experience nila kay Facebook, lilipat po ng ibang platform yan. Lilipat ng YouTube, lilipat po ng TikTok. Ayaw po ni Facebook mangyari po na ganon. Kaya po, mas preferred po ni Facebook kung sino yung ads na engaging, sino yung ads na converting. Nakuha po ang ibig sabihin. Now, pagdating po dito sa pag nag-create kayo ng campaigns. Eto, makikita nyo po dito na sales funnel po yan. Yung ating eto. Ayan, sales funnel po ang itsura po niyan. Ay, sorry. Teka. Ganito po siya. Okay? Kaya makikita nyo po dito, may tinatawag tayong TOF. Okay? Top of the funnel campaigns. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga tao na first time makita po yung ads ninyo. Hindi pa kayo kilala, first time nilang mag-click doon sa ads nyo, first time nilang mapanood yung video mo. May tinatawag din po tayong MOF. Ito naman po yung middle of the funnel campaigns or MOFU. TOF, top of the funnel or TOFU. MOF, ito naman po yung MOFU or yung middle of the funnel campaigns. Sila naman po yung nag-engage na sa campaigns ninyo, nag-engage sa ads ninyo, nag-click, nanood ng video.
nag-save ng post, whatever, kung ano yung ginawa niya doon, yun po yung they belong to MOF. Tapos dito naman sa BOF, ito naman yung mga hot na talaga yung audience mo. Ito naman yung pabili na. No, yung tipong nag-attend na ng webinar mo, bumili na ng products mo, tapos gusto mo na siyang i-upsell. Ganun dapat ang setup po ng campaigns ninyo. Sales funnel, ibig sabihin imbudo. Kaya lang, ang problema nga dito guys, hindi natin pwedeng sundin yung gustong mangyari ni Facebook ng ganitong TOF, MOF at BOF. Ang gagawin po natin, i-reverse po natin yan. Ito ang magiging, ganito na siya. Yung, yung, yung sales po, dito kayo lalaban agad sa sales o kaya sa leads. Dito kayo sa baba, mag-o-optimize agad. Tigilan nyo na tong engagement, tigilan nyo na tong traffic, tigilan nyo na tong awareness. Okay, may tamang gamit po dyan sa tatlong yan. Tinuturo ko po yan sa advanced lessons. No? May tamang gamit po dyan kapag na-outbid kayo, pwede kayo mag-awareness, pwede kayo mag-traffic, pwede kayo mag-engagement. Pero dahil hindi naman kayo si Coca-Cola, hindi naman kayo si Mang Inasal, hindi naman kayo si Jollibee, ang gagamitin po nating campaign is leads at sales. Okay, try ko po mag-ano ulit, magulo na. So ang gagamitin po nating campaign is si leads at ito si sales. Okay, dito tayo magpo-focus kapag nag-launch po tayo ng campaign. Ngayon, messaging campaign po ang gagawin natin bukas. Magki-create tayo ng actual campaign setup using messaging campaign or click-to-call campaign. Okay? Tapos Facebook lead form campaign, yung mga wala pang website o wala pang landing page. Okay? Kung interested ka gumawa ng landing page, itinuturo ko po yun dito sa 100 pesos Facebook ad strategy. Yung mga gusto po guys na matutunan yung mga walang ganong kalaking budget, no? Bagay po ito sa inyo yung 100 pesos Facebook ad strategy kasi ang minimum amount ko lang dito na anong tawag dito na nire-require is 5,000 pesos for the whole month. So for example, nag-run ka ng ads ng February 1, hanggang 29 o sabihin natin 30 o sabihin natin March 1 hanggang 31, 5,000 pesos lang ang nire-require ko sa yung budget pang ads para ma-test mo ang iyong campaigns. Okay? Now, meron po tayong promo ngayon. Okay? Etong Facebook ads, 100 pesos Facebook ad strategy, 3,499 po ang price po nito. Okay? Sooner or later po, price ko na po siya ng 5,499. Pero naka-promo po tayo ngayon for only 6,499. You'll get all my courses for free except dun sa one-on-one coaching. Makukuha mo na yung 100 pesos na Facebook ad strategy, advanced lessons, senior specialist course, expert level. Ito kasama naman to sa ano natin, sa lesson natin. And ito yung 5-day Facebook Ads Challenge saka yung beginner's guide. Makukuha nyo po lahat yan. Okay, tapos meron tayong bi-monthly coaching sessions. Kung gusto nyo pong mag-avail, naka-promo po tayo starting tomorrow, pero nag-launch na po ako ng anong tawag dito, ng video kanina. I-send ko po dito sa ating chat box. Okay? Ito po, panoorin nyo to. Kasi 3-day, sorry. Not in the meeting. Teka lang Everyone in the meeting, eto. So 3 days lang po yan. Ang tawag dito? 3-day sale lang po yan up until January 30. Okay? Then, bi-monthly coaching calls na po yan, live training session, lifetime membership na po siya. Okay, questions po. May questions po tayo? Dito sa ating Facebook auction. Sino po yung nalilito sa Facebook auction? Guys, sino yung nalilito? Sino yung nalilito at possible ba na mag-run ng sales campaign sa real estate? Hindi po. Leads campaign po ang campaign setup po natin kapag real estate po ang inyong line of business. Okay?
Wag ka po kayong magsi-sales kasi po yung inyong products po, yung inyong binebenta po is premium ticket or premium amount. Hindi po siya hindi po siya katulad sa e-com na kapagka nag-launch ka ng price na 1,500, 1,000, 2,000, madali pong mabenta, no? Meron po tayong tatlong tier niyan, isang low ticket. Ang low ticket product is between 500 to saan na nga ba yung ano ko dito? Yung guide ko. Wait lang ah. Uh, saan na nga ba yun? Wait lang ah. Ticket. Teka. Hindi po kasi million po ang pinag-uusapan po diyan. Yung low ticket po natin is between 500 to 3,000 pesos. Mid ticket po natin is between 3,000 to 5,000 pesos. High ticket products po natin is between 5,000 to 10,000 pesos. Ang premium ticket po natin is about between 10,000 to 100,000 plus. So million po yung pinag-uusapan na, so nasa premium po yung inyong yung price point. So hindi nyo po pwedeng i-optimize sa sales agad yung inyong products or yung real estate na line of business. Okay? What is the ideal CPM? How to bring down the CPM? Okay, good question po to kay Ma'am Aliza. Ma'am Aliza, how to bring down the CPM? Huwag nyong pababayaan ang comment section po ninyo. The moment po na nagre-reply kayo doon sa comment sections po ninyo, the moment mas na-recognize po ni Facebook na engaging po yung ads ninyo. Regardless po kung binabash po kayo doon sa comment section, replyan ninyo in a positive note. Okay? Replyan po ninyo kahit na dinudog show kayo dun sa comment section, replyan po ninyo. Kasi yun po yung magsisend po ng signal kay Facebook na engaging po yung ads ninyo. Okay? Maliwanag po tayo doon. What does What does frequency mean? Ibig sabihin, Ma'am Alisa, ang ibig sabihin yung ad frequency, ito yung times na nakita yung ads mo on the average. Kapag TOF ang nilalaunch mo na campaign, yung top of the funnel campaign, dapat wag kang mag-i-exceed sa 2x. Okay? Kapag TOF. Kapag MOF ang nilalaunch mo na campaign, okay lang yan kahit mag 5x, mag 8x. Kahit 10x, walang problema yan. As long as na profitable ka, walang problema yung kahit ilang x po yun. Okay? Ganun po siya sa anong tawag dito, yung sa ad frequency. Sir Tyron, follow-up question. Automated comment reply counted po ba? Yes, Sir Tyron. Bakit po yung sa akin, sir, hindi po ako nag-skip ng reply sa mga comments pero ang taas pa din ng CPM? Ibig sabihin no, na-outbid ka pa rin kahit mataas ang dahil mataas ang CPM mo, na-outbid ka pa rin ng competitors mo. Okay, magkano ba CPM mo? Kasi ang average CPM dito sa Pilipinas, nakita ko nasa around 200 pesos. Between 150 to 200 pesos. To 250 ang average between that. Pag umabot ka ng CPM na 500 pesos to 1,000, malamang sa malamang premium offer ang ano mo, ina-advertise mo. Okay? How to know when ad fatigue happens? Kapag nakita mo ng creative limited ka na or creative fatigue ka na, lalabas po yun sa ads reporting po ni Facebook. Okay? Sir, gadgets phone, ano po bagay sa campaigns? Sir, sa gadgets phone, ano po bagay sa campaigns? Ansa, Nur? Sales po, Sir Nur. Okay? Sales po ang i-optimize mo. Tuturuan kita, yun po yung lesson natin tomorrow, using the messaging campaign. Safe po ba mag-post ng reels with music from library ng reels? Then yes. Basta yung meron po kasi si Facebook na ano tawag dito na built-in na music sa loob ng Ads Manager. Paano pong outbid, sir? Ma'am Jaisel, ibig sabihin po, 'di ba, sa bidding. Nagbibid ka, 'di ba? Sabi ko explanation ko kanina, 100 pesos yung binibid mo para maipakita yung ads mo sa target audience mo. Ngayon,
Kunyari ako yung competitor mo, 100 pesos din yung binibid ko kay Facebook no, na daily budget on a daily basis. Daily budget ko din yon. Ngayon, ibig sabihin, kung mas maganda yung ads ko kaysa sa'yo, maa-outbid kita, malamang sa malamang, yung CPM mo mataas, CPM ko mababa. Ibig sabihin, kung mababa ang CPM ko, mas marami yung makakita ng ads ko. Kapag mataas ang CPM mo, ipe-penalize ka ni Facebook, mas bababa yung number of reach and impressions mo. Ganun lang po siya kasimple. No? Sana nakuha niyo po yung ibig sabihin po ng outbid. Vending machines po yung business ko. Engagement campaign ang ginagamit ko noon. Effective naman. But now, parang hindi na po. Should I try sales? Sir Marvin, again, ang engagement po kasi ang default po niyan. Parang nagbo-boost-boost ka kasi diyan pag engagement yung ginawa mo. Pinaka magandang gawin mo is lead generation campaign po, Sir Marvin. Huwag ka pong mag-engagement. Okay? May tamang gamit po sa engagement. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Marvin. I'm currently using Meta Ads with engagement campaign. Ano yung labels na raw and manually pwede ba siya ilagay sa WON? Yes, Ma'am Aliza. Engagement campaign, pag mapakikita natin yon tomorrow, no? Ano natin tomorrow, i-demo po natin tomorrow, no? So, ano ang appropriate campaign for affiliate marketing? Pwede ka mag-leads or sales. Lead generation or sales campaign. Either of the two. Sir, ano po ang ad campaign para sa food supplement? Sales po, Sir Manalito. Real estate sa US na ad, sir, ano ang ideal na CPM? Ideal na CPM between pag $15, okay na yung goods na ako doon. Pero pag nasa 20, 30, medyo mataas kasi pag real estate Minsan umabot ng $50 per 1,000 impressions yan Kung ma-reach mo yung $15 per 1,000 impressions, mas maganda yon. Okay, pero nagre-range yan between $30 to $40 cost per 1,000 impressions. $50 1,000 impressions, medyo ano pa yan, medyo mataas na ng konti yan. Nandoon ka na sa ano ng konti. Sa ano pangalan nito? Sa borderline, no? Manual targeting or advantage audience, i-test mo, Sir Ken. No, wala akong tinuturo na maganda yung manual, wala akong tinuturo na advantage. I-test mo pareho, check mo kung alin yung mas nag-work sa'yo. Victor Panlilio, Coach, sa sneakers and streetwear po, anong campaign? Thank you. Sales po, Sir Victor. Sir, ano pong ad campaign for whole body mirror business po? Ano yung whole body mirror business? Yung malaki na ganon. Sales po, Ma'am Maria Caritan. Digital printing, souvenir and invitation po, hindi pa po ako. Sales po, no? Digital printing, Kyra Gem. Digital printing, sales po, no? Kung customized po yan, yung ano nyo, binibenta yung digital printing, try nyo both sales and leads, no? Kung alin yung mas nag-convert. Coach, MLM, business opportunity, low ticket, anong campaign po dapat gawin? Halimbawa, may website ka. Sir Harold, kung MLM po kasi yan, try mo muna mag-launch ng product base. Kasi di ba may product ka? Okay? Kasi, wag ka muna, mahihirapan kang mag-convince kasi ng isang tao sa MLM kapag hindi siya product user. Okay? Kailangan mo munang ibenta yung product mo, tapos yung product mo na nabentahan mo, sila yung recruitin mo sa MLM business ninyo. Okay? Wag nyo, kasi ganito yan Nare-restrict po kasi, ayaw kasi ni Facebook, hindi ko naman sinasabi na ayaw ni Facebook na MLM, pero gawin niyo yung MLM copy ninyo as is na nagbebenta kayo ng produkto. Ang karamihan po kasi sa karamihan sa nag-MLM ngayon, nabubulol pa ako. Karamihan sa nag-MLM ngayon, binebenta nila yung pangarap. Yung sawa ka na ba sa buhay mo? Gusto mo na bang magpatiwakal? Gusto mo na bang, alam mo yun, yung sawa ka na ba sa daily grind? Yung mga ganung bagay.
madalas na restrict po ni Facebook yon. Okay, malamang na-approve na ads pero sooner or later mare-restrict po ni Facebook yon. Unless na lang na mag-run ka ng product campaign, i-sell mo muna yung product, ibenta mo muna yung product, sino yung bumili ng product, sila yung recruitin mo. Dahil nakuha mo na yung contact number nun, dahil bumili, di ba? Let's say bumili siya ng product mo, ano pong address mo, ano pong contact number mo para i-ship yung product. Then the moment na bumili sila ng products mo, tsaka mo lang sila recruitin. By the way, sir, ma'am, let's say for example, Sir Welmo. Sir Welmo, by the way, kumusta po yung product nagamit niyo po, nung nagamit ninyo? Honest feedback. Ito po, nag-ano po ako ngayon, dati po hindi ako makatayo, ang sakit ng mga kasukasuan ko. Ngayon po nakakalakad na po ako ng maayos. Sir, gusto niyo bang pagkakitaan yung product po na yan? Ngayon mo siyang rekrutin. Ganun po kaganda yung MLM business na pwede niyong gawin. Nakuha mo, Sir Harold. Ganun po yung gawin yung strategy. Okay? Sino pa dito? Tingin muna ako dun sa taas, guys, ha. Maraming nandoon sa na tatabunan. Okay, isa-isahin ko dito. Para hindi naman unfair doon sa mga nag-message kanina. Sir, if message is picked up from Facebook query, bakit may error sa loob ng Messenger if i-try to answer yung query? Facebook can process the request, so parang hindi na-receive yung nag-i-inquire. Ano po ang reason error? Ma'am Rosalinda, baka mamaya nagkiklik ka ng mga nagsisend sa iyo sa Facebook page mo na your Facebook page has been restricted. Hindi po totoo yun. Utang na loob, scam po yun. Kapag kinilik po nyo yung link doon na nagsasabi na restricted yung page po ninyo, meron po naka-embed po doon na malware, may install po yun doon sa PC ninyo. Okay? Kapag na-install po sa PC ninyo, magkakaroon po kayo ng anong tawag dito? Mahahack po nung mga hacker yung inyong Facebook page. Ngayon, makikita mo na lang, nagra-run na yung campaigns mo nang hindi mo alam using the other page, nang hindi mo abisado kung sino yung page na yon. Okay? Baka yun yung problema nung error na nakikita mo. Okay? Renzo, paano naman po pag sinabing auction overlap? Ibig sabihin po, Sir Renzo, you are targeting the same audience within the same auction. Ibig sabihin po, for example, anong tawag dito? Entrepreneurship, no? Kapag nag-target ka ng interest targeting na entrepreneurship, tapos meron ka pang separate na ad set na tinatarget mo Facebook page admins, malamang sa malamang mag-overlap yon. Kasi yung mga Facebook page admins, mga entrepreneur yan, tapos tinatarget mo din yung entrepreneurship sa isa-isa pang ad set. So nag-overlap po yung dalawa, you are competing against yourself. Okay, ganun po ang ibig sabihin po ng auction overlap. Okay? Sino pa? Sir, the moment ang ads become account error status, start to zero ulit ang algo. Kapag nag-account error, magre-reset po yun, Ma'am Rosalinda. Magre-reset po yung ads po ninyo, and malamang sa malamang makikita nyo na hindi magte-take yun ng about 24 to 48 hours bago siya makuha niyo yung tamang momentum niya ulit ng previous na campaigns mo. Okay? So, ganun po yun. At until 72 hours po siya bago mag-optimize ulit. So, kung wag mong pawawalan ng budget yung ad account mo. Tama ba intindi ko, kahit maliit budget mo, pwede ka makipagsabayan sa malalaki budget? How? Nandoon po sa, yes Sir JM, nandoon po sa 100 pesos Facebook ad strategy. 5,000 pesos lang po ang minimum budget po doon. Tapos 100 pesos po ang iti-test mo na budget. Okay? Yun po yung tinuturo ko doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. And Coach, later po na po ito masagot. Paano ko po gawing paid ad yung regular post ko po? Saan ko po pwedeng ma-watch yung tutorial? Ma'am Bella, third day, bukas. Meron tayong tutorial.
Pwede mong kung na-access mo yung ano mo yung dashboard mo, pwede mong panoorin yung previous batches doon. No, meron akong tinuturo doon na ano. Pero bukas ituturo ko 'yon. I-remind mo ako doon bukas para magawa ko yung ano mo, yung from regular post used as an ad. No, gawin po natin bukas. Ano po yung isa? Engagement quality and what? Engagement quality ranking, engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking, Mama Liza. Coach, dapat walang outbound link clicks like website. Ano yun? Coach, dapat walang outbound link clicks like website. Hindi ko sure ano, sir, yung tanong mo, hindi ko masundan. Possible ba na mag-run ng sales campaign sa real estate? Ito, nasagot ko na to. Leads po, sir, no? Anong magandang campaign objective for real estate? Leads po, lead generation campaign. Paano po madami naman po engagement yung post pero mahal pa ng CPA? Sagot ko na to. Sir, pag appliances like aircon, sales po, Roxel. Okay, kapag e-com po sales campaign gagamitin, yes. Sir MJ, bukas po natin i-set up yung campaign for sales campaign using messages. Usually for business owners, sales po ba dapat? 3 years engagement po kasi gamit ko. Yes. Lalo kung may binibenta kang physical product, Maria. Janine, Ariel Caritan. Yes. Sales po dapat. Pero kung nag-work sa yung engagement, so be it. Kung nagiging positive yung ROI mo doon, keep it. No? Hindi ko kinokontra yon. Kung dati ka na nag-engagement, okay naman yung sales mo, keep it. Tuloy mo lang yon. Pag mga beauty products po, ano pong gagamitin? Ma'am Melody, sales po. Korean cosmetics po ako, coach. Ano magandang campaign? Sales po. Tuturo ko po yung bukas. May existing post na po ako sa page. Paano po siya run using bukas? Ituturo ko po yan. Tuturo po niyo po ba dito tamang pag-setup ng ads for real estate gamit ang instant form? Yes, Sir Eugene. Sagot ko na to. Sagot ko na to. Nasagot ko na tong mga to. How to know when... Okay, nasagot ko na to. Coach MLM Business. Okay, nasagot ko na to. Sir, perfumes po and baggy na campaign. Anong baggy? Sir Kent, perfumes, ano po, sales campaign po. No, coach, sa online course po, ano ang magandang campaign? Leads to sale, Sir Bernard. Mag-run ka muna ng lead generation, tapos mag-optimize ka ng sales. Yung mga pumasok sa leads mo, try to run a webinar campaign and then try to sell your course doon mismo sa loob ng webinar. Okay? Yan po yung magandang gawin sa online course, Sir Bernard. Pinakamagandang gawin mo din, Sir Bernard, is mag-launch ka po katulad po ng ginagawa ko. Kung online course po ang binibenta nyo, launch ka muna ng low ticket product, yung 499, and then upsell to different price points po yung course. Okay? Ganun po yung strategy po doon pag online course po ang inyong binibenta. Home service massage po, Ma'am Carmela, lead generation po. Car wax, Sir Onin, car wax, physical product to, di sales po ang optimize nyo. Boss Pilo, sir, last ulitin ko po lang po tanong ko, sa isang ad account po, may utang ako 800. At sa pangalawang ad account ko po, 3,900. Kasi po, hindi pa ako marunong mag-ads. Then, ang pangatlong ads ko po, wala po ako utang. Then, ngayon nakakapag-ads po ako sa pangatlo. Ask ko lang po, maapektuhan po ba yung ads ko po kung meron akong balance sa dalawang ad account? Hindi po. Kung doon sa isang ad account mo, nakakapag-run ka ng ads, hindi naman siya maapektuhan yung yung existing ad account mo. Kaya lang, magiging bad credit ka kay Facebook kapag sooner or later, kapag yung nare-reject ka ni Facebook dun sa isang existing ad account mo na ngayon, possible na maban yung buong business mo. Okay? So, isettle mo yung 800 pesos mo, isettle mo yung 3,900 pesos mo doon sa dalawang ad account. Kasi, bad standing ka dyan, bad credit standing ang dating mo dyan. Pareho lang sa credit card, guys.
Kung bad standing ka, hindi ka makakapag-open ng bagong credit card kapag ganun po yung sistema nyo. For sales, ano po ang good CPM? Nasa around 150 to 200 to 250 pesos po ang average CPM na dito sa Pilipinas, no? Kapag nagkaroon kayo ng CPM na 100 pesos pababa, goods po 'yon. Maganda po 'yon. Concept Store and Barbershop, Red Manzano, leads po, lead generation campaign. Real estate, lead generation. What is the lowest CPL at decent CTR to continue running test? Ito, pinakamagandang tanong ni Sir Makoy. Ito, yung tanong ni Sir Makoy, what is the lowest CPL at decent CTR? Matututunan po natin to sa day 5. Ituturo ko po sa inyo, Sir Makoy, kung paano nyo kukumpitin yung inyong ideal cost per lead at ang inyong ideal customer acquisition cost. Yung CAC na tinatawag. Okay? Yun po yung sa day 5 po natin. Huwag kang mawawala, Sir Makoy, sa day 5. Yung sinasabi nyo na 3 to 7 days tolerance for testing, makaka-apekto ba sa metrics and algorithm kung mag-off ka ng ads then gawa ng panibago? 3 to 7 days, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Yun po kasi yung ginagamit nating method para pag nag-test po tayo ay makita po natin yung data ng bawat ad set at bawat ads na tinest po natin. Ito, pag tinurn po natin yun po yung magbibigay sa atin. Ganito po kasi yan, Ma'am Alisa, no? Para makakuha nyo po yung konsepto. Ganito po kasi yan. So let's say for example, meron kang ad set 1. No? May ad set 1 ka, may ad set 2, may ad set 3, ad set 4, ad set 5. Okay? For example, yung ad set 1 mo, pare-parehong image yan na image 1 yan. Image 1. Ay, sorry. Pangit tong ano ko. Image 1 lang yan or video 1. Pare-pareho lang yan. Okay? For example, may copy 1 ka dito, C1H1. Copy 1, headline 1. Same image, add 1 pa rin siya. Tapos, add 1 pa rin to, C2H2. Copy 2, tapos headline 2 muna yan. Tapos, same image, copy 3, headline 3. Ibig sabihin niya yan, ang tinitest mo dito yung add copy mo. Okay? Biniversus mo dun sa same image kung alin ba yung mas nag-work. Tapos, C5, H5. Ngayon, pare-parehong ads yan. Ngayon, let's say for example, ang ad set 1 na tinest mo, ang presyo nito, ang cost per lead nito is sabihin natin nasa 80 pesos. Ang cost per lead nito is halimbawa 10 piso. Ang cost per lead nito is 60 pesos. Ang cost per lead nito is 70 pesos. Cost per lead nito is 120 pesos. Ang reason kung bakit tinetest natin ng ganon kasi gusto nating makita kung anong combination ang nag-work. Ngayon, kung nakita mo na yung ad set 2 ang nag-work, ito po yung i-scale po natin. No, ito po yung i-scale po natin. Ang tanong mo kung maaapektuhan ba? Hindi mo naman siya gagalawin yung mga ad sets na yan. Pagbabasehan mo lang kung sino dito sa mga ad sets na to yung nag-work. At ito po yung ad set na to, yung ilalabas nyo sa scaling campaign niyo ng mas mataas na budget. Okay? Yung ad set 2. Ganun po yung ibig sabihin po natin. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Aliza. Next, for real estate ads na walang landing pages, anong mas magandang gamitin? Instant form or instant messenger? Test both. Yun po yung sagot ko doon, Sir Eugene. No? Then, concept, ito, nasagot ko na to. Try to tweak ads creative. Try to tweak ad creative ko pero di na mag-edit yung engagement and post likes ko is nasa ad post na yon. How to edit? Kapag na-post mo sa page mo, Ma'am Aliza, sa page mo yon, iti-tweak. Mismo sa page mo kasi you posted as a regular post. Kapag niran mo yun sa ads, hindi mo na matitweak yon kapag nandoon na sa ads manager mo. Okay? Unless na lang na dinark post mo yon, pwede mong matweak yun doon sa loob ng ads manager mo. And I do not recommend tweaking the same ad sa loob ng ads manager. Just pause the ad, duplicate a new ad, and then tweak yung bagong ad. No, kung meron kang ad na nagra-run ngayon, Ma'am Aliza,
na nakapag-generate na ng, let's say, for example, 50 leads, for example, sa Ads Manager na hindi regular post, i-duplicate mo lang yon, palitan mo ng copy, palitan mo ng headline, pwedeng gamitin mo yung same na image. Tapos publish mo. I-keep mo lang yung previous ads but post mo yon. Okay, i-post mo yung same ad set, ipo-post mo yung previous ads, i-run mo yung new ads within the same ad set. Tapos i-compare mo kung alin yung mas nag-work sa dalawa. Okay, ganun lang po siya kasimple. Paano po i-run ang ads ng organic posts? Bukas po natin matututunan. Coach, tama ba kahit maraming allowance pang ads kung hindi ka market yung ads mo, wala din. Mas okay pa din catching yung ads tapos papasokan mo na maliit na budget. Yes, as experience kasi ganun. Pag maliit ang pinapasok ko, dinadagsa ako ng mga client. Oo. Yun po yung sinasabi ko Sir Ken. Kasi na mag-100 piso ka lang, kung catchy yung ads mo, engaging yung ad mo, converting, ipapakita yung ads mo kay ni Facebook sa target audience mo. Kaya lang, the moment na mag-scale ka kasi ng budget mo, sinasabi mo kay Facebook, Facebook, I am now ready to scale my budget and I am now ready to compete other advertisers within the same budget. Ngayon, kung hindi ka pa ready yung ads mo, ma-outbid ka lang. Okay? Yung 100 pesos Facebook ad strategy, applicable din po ba yan sa real estate? Yes, pang real estate po ito, pang local business, pang financial advisor, pang car sales agent po. Hindi ko pa siya natetest hindi ko pa siya na-recommend sa e-com, pero may mga student na ako na ginamit yun sa e-com business nila and they were able to get successful campaigns. Ano na siya ngayon, dati nagra-run lang siya ng 100 pesos, ngayon I believe nasa, if I'm not mistaken, 5,000 pesos na per day yung kanyang daily budget. Sir, magkano po ang dapat daily budget for run ads? Ma'am Jaisel, 100 pesos pwede po mag-run. Okay, ang pinaka-bottom na budget na pwede mong i-run kay Facebook is 55, 56 pesos. Pero yung 100 pesos Facebook ads strategy ko na yun yung ginawa ko ng anong tawag dito? Benchmark para makapag-test ka ng campaigns mo. Sir, yung boost post po, sir, hindi po ba effective to run campaign? Effective naman siya in a sense to get more messages, Sir Edwin. Kaya lang, ang problema po kasi noon, hindi na ma-maximize po ni Facebook yung potential po ng campaigns ninyo. Kasi nga, pag sinabi mo kasi kay Facebook na engagement, hahanapan ka ni Facebook ng tao na mag-engage sa page mo. Ganito lang guys, kung ano yung inutos mo kay Facebook, yun lang po ang susundin niya. Inom lang akong tubig guys ha. Woo! Napadami ng salita ko na. So guys, Facebook is a data machine. Okay, sinasabi ni Facebook, sino ba tong Sir Edwin, sinasabi ni Facebook, Sir Edwin, I have all the data of all the users. I have all the data of all the Facebook users. Let me know what to do. Okay, kaya nga po nandoon yung campaign objectives, awareness, traffic, engagement, leads, sales. I have all the data, let me know what to do. Ngayon, sinasabi mo kay Facebook, pag sinelect mo yung engagement campaign, Facebook, find people, sinasabi mo kay Facebook na find people who are likely to engage my page. Yun ang inutos mo di susundin lang ni Facebook. Pero kung sinabi mo kay Facebook, utang na loob, bigyan mo ko ng leads. Ay susundin ni Facebook, nabibigyan ka talaga ng leads. Facebook, utang na loob, wala akong malaking pera. 5,000 lang ang pera ko dito. Hanapan mo ako ng posibleng bibili sa akin. Optimize ka for sales. Ganun lang po siya kasimple. Again, wag mong gagamitin yung sales kung real estate ka. Kailangan mo ng leads, tsaka mo siya i-convert into sale kapag tinawagan mo na, kapag message mo na sa Facebook page mo. Okay? Kasi hindi mag-work yun. Ituturo ko po sa inyo kung paano gagawin kapag may bumiling real estate sa inyo. Ituturo ko sa inyo bukas kung paano gagawin niyo para ma-convert niyo into a sale.
Nakuha? So, sir, automotive ads, ano ba mas okay na gamitin ng campaign? Madalas kasi engagement gamit ko kasi ang taas ng cost per message. Sir Mark, lead generation po, no? Unless na lang nagbebenta ka ng physical product, sales po ang gamitin mo. Coach, ano po ba magandang campaign? Ads manager or boosting ads? Ads manager po. Sir, bakit sa ads ko may edits can be viewed by ng public? Paano mag-edit? Hindi ko magets yung ano mo, Marcelinda, yung hindi ko masundan yung tanong mo, Marcelinda. For detailing shop po leads po ba? Yes. For detailing, kasi kukunin mo yung ano, kukunin mo yung contact number, kukunin mo yung email, tapos tsaka mo siya i-retarget. E-book selling po, Pieli, e-book selling, sales. Sales po ang i-optimize nyo. Coach, ano po yung metrics na need monitor pag campaign po may leads? Day 4 po, Chat Bipinoso. Sa day 4 po natin ituturo yan. Day 4 tsaka day 5, no? Na-restrict ako, Meta sent email from noreplyfacebook.com. Just want to make sure hindi po siya phishing. Phishing. Yes. Kapag Facebook mail, teka. Double check ko ha. Ano nga ba yung nare-receive kong ano dito kay Meta? Yes, advertise-no-reply support.facebook.com. Ang anong tawag dito? Ang official nung kanilang domain. Pero basta anong tawag dito? Ito. Share ko sa inyo guys. Kapag ang email domain ay .facebook.com, legit po yan. Okay? Advertise-no-reply@support.facebook.com, legit po yan. Ngayon, kapag nakita kayo dito ng facebook.com/random numbers, random letters, kabahan na kayo. No, hindi po galing kay Facebook yan. Okay? Important po ba yung itsura ng graphics sa ads? Yes, Ma'am Ina. Kasi yun po yung unang makikita nila bago nila basahin yung ad copy mo. Okay? Nakaka-affect po sa quality ranking. Yes, tama po si Sir Tyrone. Nakaka-affect po yung sa quality ranking kapag hindi po maganda yung quality ng ads niyo. Bakit hindi po masa yung application for business manager? Dapat ba personal pa rin ang gamit na gamitin? Hindi yung email na ginagamit for business? You can use your personal email or you can use your email for business. You can use both. You can use either of the two pala. Sorry. So, kung may official business ka na talaga, then use the official business email. Pwede po yun. Sir, tuturo po ba dito kung paano mag-set ng ads for lead generation? Yes, bukas. Pag sa USA po, per average CPM, nasagot ko na to. If insurance po, saan maganda mag-test na campaign? Jason pa niya, insurance, saan maganda mag-test na campaign? Baka campaign structure leads regeneration po. Okay? How much ang ideal cost per lead? Sa day 5 po natin matututunan yan, Ma'am Aliza. Coach, ang CPM na 79, okay na yon? Yes. As long as na lead generation yan or sales. Kung engagement yan, normal na mababa ang CPM ng ng engagement campaign. Leads. Kung lead generation yon, JR, kung lead generation yun 79 pesos na CPM, maganda na yon. Goods na yon. Kailan masasabi na i-off yung ads? Day 5. Natututunan natin yon. Yung hindi nagwo-work na admit, pwede tanggalin. I-post mo lang pag hindi nagwo-work yung ads mo. Maria Janine, ano po yung tweak? Ibig sabihin, babaguhin. Yung ibig sabihin ng tweak. Sir, with regards sa session kahapon, paano po malalaman if may existing business account na ang isang page? Possible ba na makapag-create ng dalawang business na account sa isang page? Yes, pwede po, Ma'am Geraldine. Punta ka lang sa business.facebook.com/create. Okay, dark ads or post ads. Bukas natin malalaman yon. Mas maganda ba mag-test engagement, sir, para yung ads dadami din? I do not recommend engagement, pero kung nagwo-work sa'yo, so be it, keep it.
Yes, tama si Tyron. Change to tweak to change something. Yes, tama yan. Possible kaya reason kung bakit can't process message error, naka-block ang account ng client for public. Pwede. Apo. Pwede po yun, Ma'am Rosalinda. Coach, kung dati nagmalaki ang budget, say 2,000 per day tapos ibaba sa 100 per day, wala bang negative na effect sa performance ng ads? Sir George, somehow, abrupt po yung changes ninyo. Okay, from 2K to 100 pesos, abrupt yung changes ninyo. It may take some time to optimize. Probability noon mga around 2 to 3 days yun bago bumalik sa dati. I-read naman kasi ni data ni Facebook yung previous data mo sa 100 pesos, kaya lang it may take some time. Okay, hindi ko alam kung 3 days lang mag-optimize na ulit or abutin ng 5 to 7 days yan or mas mahaba pa. Okay, so I do not recommend yung abrupt yung change mo. I would highly suggest na mag-launch ka na lang ng bagong ad with a 100 peso budget. Okay? Pero kung hindi na talaga nag-work sa yung 2,000 pesos na budget, pause mo na, utang na loob. Pause mo na yon. Mas okay ba daily budget na 100 tapos ilang days lang i-run or mas okay pa tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy, Ma'am Jaisel. Huwag mo lagyan ng end date, no? Ipo-pause mo lang siya ng manual. Na-restrict ang account ko yung personal email when I tried to create a business account. Sabi, verify your account. What should I do? Then, day 1 natin, balikan mo yung, Ma'am Aliza, yung day 1 natin, yun din yung gagawin mo. Ipapasok mo yung ID mo. Yung, anong tawag doon? Yung government issued ID. Next, sagot ko na to. Coach, nakapag-try ako ng 500 ng ad, 500 per day, tapos mag-test ulit ako, bali bababaan ko ng 100. Maapektuhan ba yung ad ko or mag-negative effect siya? Nakapag-try na ako. Kung bababaan mo from 500, galing ka sa 500 per day, kung yung same ad set ang gagalawin mo, maapektuhan yon. Pero kung maglo-launch ka ng bagong ad set, mag-ano ng bagong data yon, mag-accumulate ng bagong data, Sir Harold. Okay? So, wag mong gagalawin yung existing ad set mo. Okay? Ang gawin mo, mag-launch ka lang ng bagong ad set para to test. Okay? Pabayaan mo yung 500 pesos mo kung profitable ka doon sa 500 pesos mo. Kung hindi ka profitable doon sa 500 pesos mo, patayin mo na yun. Okay? Coach, may existing ads na ako for like 4 tasks. Scale na ako yung isang tatlo. Tatalo pa ba? Ano? Ads like 4, tapos ni-scale ko yung isa. Yung tatlo po ba need ko pa i-delete or i-off? Huwag mong i-delete. Guys, huwag kayong mag-delete ng ads. Ipopost nyo lang para meron kayong basis ng data. Okay? Ipopost nyo lang para meron kayong pagkukumpara ng data. Currently running ads ng Boost Post button for almost 4 years. Sir, I do still need to change my ads to sales, sir. Selling clothes here. Yes. Change mo to, sir or ma'am. Ma-bench, kung nagwo-work yung Boost Post sa inyo, kasi ang default nun engagement campaign, nakakakuha kayo ng return of investment, i-keep nyo lang yun. Huwag nyong ihinto. Pero kung hindi kayo bumibenta doon, nagiging negative, mas mataas pa yung ad spend nyo compared doon sa sales nyo, try mo yung sales campaign kung mag-work sa'yo. Okay? Anong strategy nyo po sa market research? If want maraming maging freelancer, iba-iba kasi niche, di ba kaya, paano kaya maraming malalaman ng audience for each niche? Hindi ko masundan, Ma'am Bernadette. Anong strategy nyo para sa market research? If want naming maging freelancer, iba-iba kasi niche, di ba kaya, paano kaya na maging malalaman mga audience? Hindi ko masundan. Ano po bang ano nyo? Kung freelancer ka, tapos gusto mong mag-run ng ads para mag-avail ng services mo, Ma'am Bernadette, then optimize for leads, lead generation campaign. Matt Prondoso, real estate, sir, alin mas magandang gamitin? Ads, pictures, or videos? I-test mo pareho. Yun yung sagot doon. Sir, is there a way po na ma-edit ang FB post? Currently, hindi po. Kapag ka FB post yun.
Mas maganda muna magmadami likes or Jason Panya bago i-run ang ads for scaling or testing. Hindi po magmamatter kung gaano po kadami yung Facebook page likes nyo. Kahit na 10 lang yan, kahit na 20 po yan, as long as na engaging at interesting yung ads nyo at converting, kahit na 10 lang ang page likes mo yan, walang problema yan. Paano po ba ino-optimize ang ads? Day 3. Bukas. Day 3, 4 hanggang 5. No? Coach, magagawan pa kaya ng paraan yung page ko naka-restrict. Ito po nakalagay, your page has been unpublished. Wala na, goodbye. Sir Manolito, pagka gano'n, may ultimatum ka na. So, ang gagawin mo na lang doon, kung paano ka nag-move on nung nakipag-break sa yung girlfriend mo nung bata ka pa, ganun po yung gagawin niyo, Sir Manolito. Okay? Kung na heartbroken ka po nung kabataan mo, tapos na-restrict ang page mo, mag-move on ka, gawa ka ng bago. Ganun lang po siya kasimple. Kasi sabi ko nga sa inyo, mas gugustuhin ko na mas gugustuhin ko na ma-restrict yung ad account ko, wag lang ma-unpublish yung page ko. Okay? Kapag na-unpublish yung page ko, wala nang ano na 'yan, end of the line na 'yan. Okay? So gawa ka ng bago, then run ka ng bagong ads. Okay, and move on. Lifetime po ba namin ma-access yung nasa dashboard ng recordings po? Yes, Sir Jomar. Sir, leads pa rin ba ang ever gamitin na campaign objective? Distributor kasi kami tapos yung mga products namin, mga dealer, store, bumibili yung end users. Ganito ang gawin, Ma'am Geraldine. Kasi kung ang distributor ang target mo, same thing din sa MLM, nung kay Sir Harold. No, parang MLM din kasi yung dating niyan eh. Ang gawin mo, yung mga bumili sa'yo ng product mo, offeran mo na mag-distributorship. Yun ang pinakamagandang leads na makukuha mo para hindi mo na kailangang mag-run ng ads doon sa mga posibleng magiging distributor. Offeran mo yung mga dati mo na bumibili ng products ninyo. Okay, pwede ka mag-ads. Di ba? Yung mga dating bumili ng products mo, nakuha mo yung contact number, nakuha mo yung email address, nakuha mo yung messenger. Opera nyo na maging distributor, doon kayo makakakuha ng quality na distributor. Hindi nyo na kailangan mag-run ng ads. Message nyo na lang yun, isa-isa. Ganun po magiging cost efficient po yun. Okay? Dami ng tanong. Sir, pwede po ba magpa-check ng running ads sa inyo kung okay lang result at stat like CPM and the rest? Magbubuka ng one-on-one sa akin, Ma'am Rosalinda, kung gusto niyo magpa-check, no? Kasi group coaching po ito. Kung gusto niyo po magpa-check, gusto niyo magpara ng ads, ako kasi hindi po ako nag-accept ng ako magrara ng ads ninyo. Mas preferred ko po yung one-on-one coaching na lang po, no? So, marami po nagtatanong kasi sa akin, Coach, pwede bang kayo na lang mag-run ng ads namin? Hindi po ako tumatanggap. Ang tinatanggap ko lang po is international clients. Pag local clients po, hindi ako tumatanggap ng local clients. Mas preferred ko po one-on-one coaching na lang po. No? Yun, sana nasagot ko yung tanong ninyo. And then, mas okay ba advantage shopping campaign or manual? I-test nyo po, Ma'am Maria Janine. No? Kasi hindi nyo malalaman yan kung ano yung mas okay kapag hindi nyo tinest. Sir, about sa audience detailed targeting, ano pwedeng gamitin? I-test mo, Ma'am Sir Red. Detailed targeting, ito yung interest targeting, i-test mo siya kung anong interest ang nag-work. Okay? So pag-test ng real estate, sir, ilang days yung testing phase? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Sa pag-test ng ads, okay, ito no. I mean, sir, paano mag-research ng target market for targeting? Kunwari, loan yung business ng client. Paano mo maghanap ng mga ilalagay sa detailed targeting? Research ng target market, madali lang siya, Ma'am Bernadette, no? Maghanap ka ng Facebook groups na relevant or related doon sa business ninyo. Okay?
Punta ka ng Facebook groups na join ka doon, tapos i-check mo yung mga audience doon, yung mga sumali sa group kung ano yung similar interest po nila o yung page likes po nila. Okay? Ganito po, turuan kita para sa market research mo. Bigyan kita ng example dito sa page sa group ko. Okay? Para magkaroon ka ng idea paano mo gagawan yung market research. Medyo madugo lang to, pero makikita mo yung ano no, yung similarity. Kamukha nito, let's say for example, Digital Homie Academy. Pag kinilik ko tong all members, let's say for example, hanap tayo ng member dito. Let's say for example, si Ma'am Kat. Click natin si Ma'am Kat. Tapos, makikita mo dito, view profile. Kung nandito ka, Ma'am Kat, pasensya ka na. Ikaw ang nakita ko dito, ginawang example. Click mo yung more. Let's say, for example, TV show, sports. No, what show? Movies. Wala rin. Books. Baka naka-private tong ano ni Ma'am Kat. Music. Wala. Hanap tayo ng iba. Pasensya ka na, Ma'am Kat, ha. Ikaw nakita ko dito eh. Kung nandito ka man sa Zoom. So, sino pa? Hanap pa tayo dito. Ito si Jeffrey. Tingnan natin, view profile. More music, let's say. Ayan. So, makikita mo yung similarities ng mga ng mga nililike niya. Kunyari ito, itong mga reviews given, etc. So, makikita mo kung ano yung similarities ng mga nasa loob ng group na yon. Hanap pa tayo ng iba. No? Ito, halimbawa, tingnan natin kung naano siya. Makikita mo yon. Sports, wala. Ayun, oh. May mga reviews din siya. So kung ano yung similarities noon, yun yung magiging magiging avatar mo na kung tawagin o yung anong tawag dito, yung pinaka kung tawagin ko avatar yun eh. Yung target audience mo pag nag-market research ka. Okay, ang daming tanong. Teka, sagutin natin yung nasa loob. Ma'am Erica, advantage audience or original dated targeting, ano mas better and cost effective? I-test mo, Ma'am Erica. Yun ang sagot doon. Tapos mako-compare mo kung alin yung mas maganda doon. Kasi you'll never know. Kasi sabihin ko man sa iyo na advantage audience ang mas maganda, may mga campaigns na original detailed targeting ang nag-work. Okay, ah, hindi po siya one size fits all. Maaring maging maganda yan kay Ma'am Noemi, pangit yan kay Ma'am Ella. Or vice versa, maganda kay Ma'am Ella, pangit kay Ma'am Noemi. Ganun lang 'yon. Kaya ite-test mo both. Coach, about loans, property loans, ano magandang campaign? Lead generation po. Okay? Yon. May promo po ba one-on-one coaching? Wala po, Ma'am Bella. Yung promo po natin, yung group coaching na lifetime access, yung 6,499. Mag-start po siya bukas, January 28 hanggang 30 lang po. Yon. So, natapos natin ang ating ngayon, ang ating session. Tomorrow is wag kayong mawawala kasi magka-create tayo ng actual campaigns para po makita nyo kung ano po yung anong tawag dito? Kanya-kanyang setup na pwede nyong gawin. Alright?
para po matutunan nyo kung paano nyo sineset up yung campaigns kahit wala po kayong website. Alright? Natapos ang Coursera sa Meta Ads Manager. Iba pala talaga pag ganitong course, mas maintindihan talaga. Salamat, Coach. Salamat po, Sir Tyrone. Maraming salamat po. Yon, tomorrow po guys, please stand by sa email ng link, Zoom link, and then I'll see you guys tomorrow 7:30 p.m. Huwag kayong mawawala kasi I'll be creating the campaign setup from scratch. Lahat po ng campaign setup, messaging campaign, Facebook lead form, click to call na campaign setup, instant form, gagawin po natin tomorrow. All right? Thank you so much guys. I'll see you tomorrow, same time. And then yung mga wala pa po doon sa Telegram app, message me sa Facebook group or sa Facebook page para at least magkaroon po kayo ng maka-join po kayo sa Telegram GC. Pwede kayo magtanong sa Telegram GC kahit tapos na po yung live training session. Alright, thank you so much and I'll upload this recording sa day 2 po natin. Salamat po ng marami guys. Thank you so much. Bye-bye.